Ako po si Captain James M. Bilaya, Armor Philippine Army, presently assigned at 3rd Mechanized Infantry Battalion. Ngayon, kukwento ko ang aking platoon leader days sa loob ng SPMS Box at sa Marawi. Unahin natin ang aking kwento sa SPMS Box. Ano nga ba ang ibig sabihin ng SPMS Box? Ang SPMS Box o tinatawag na S, salbo, P, pagatin, M, mamasapano, at S, Sheriff Abwak. So ito is parang box siya na makikita natin ito sa mapa. So ang aking kwentong ito ay ang aking experience nung ako ay na-assign sa 2nd Mechanized Infantry Battalion. Taong 2014 hanggang 2019 ako na-assign doon. Ang aking ikukwento ngayon ay ang aking unang encounter. Ang aking unang encounter ay nangyari noong March 6, 2015. Napaka-memorable sa akin ng araw na ito kasi nga pagka-assign ko ng 2nd Mechanized Infantry Battalion, sabi nila, pag na-assign ka na Maguindanao, lagi ko naririnig, "Welcome to the dying area." Paglapag ko pa lang sa Cotabato Airport, kinakabahan na ako. Kasi yun ang naririnig ko. Basta daw ma-assign ka ng 1st Mech Battalion or 2 Mech Battalion, sinasabi nilang nakalibing na ang isang paa mo. So, which is, nung araw na yon talagang kinakabahan ako. Then, pagdating ko sa batalyon namin, briefing agad ako. Kasi sabi nila, gabi-gabi daw, halos harassment. So, ng gabing iyon, hindi naman kami naharas sa batalyon. And then, after isang buwan, yun na, nangyari yung SAP 44. Doon din sa area ng SPMS Box. That was January 2015. So, pagkatapos ng SAP 44 na incident, doon na nagsunod-sunod ang military operations. So, by that time, halos lahat ng platoon leaders na kasama ko sa 2 Mech Battalion is may kanya-kanya na silang kwento, may kanya-kanya na silang encounter. By that time, I was platoon leader or of the scout platoon of the 2 Mech Battalion. So, lahat naman siguro tayo, lalo-lalo na lahat ng mga tenyente is nangangarap na magkaroon ng encounter. So, nung na-encounter na yung mga kasama ko, gusto ko na rin sana magkaroon ng encounter, pero in a positive way gusto ko, pero in a negative way, syempre may mga consequences yan na pwedeng may mangyaring masama o ano man sa'yo. So, ito nga, dumating yung time, meron positive info na meron daw mga nakitang mga armado sa area ng Barangay Gawang, Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao. So, since positive yung info, yung 2 Mech Battalion, bumuo kami ng isang company na mag-operate. And then, may kabady kaming Special Forces Company na nag-operate that time. So, nag-move kami March 6 ng tanghali. Tanghali yung JO namin o jump off namin. Alas 12 ng tanghali. So, kasama namin ang isang company ng Special Forces saka yung hawak namin na company. So, yung hawak ko that time is dalawa kaming officer na nagli-lead. Apat na bakal or 1 platoon. Tag-isang section ang hawak namin. So, habang pumapasok kami, tahimik. Tahimik ang daan. Yun yung sinasabi nila na kapag tahimik, baka may mangyaring iba. O baka may something na mangyari. So habang dahan-dahan kaming pumapasok, kasama kabady namin ang Special Forces, dahan-dahan yan. After 30 minutes na nag-halt kami, observe the area. So yung mga gunner namin, mga driver, titignan lahat buong paligid. Kasi yung area na yon is punong-puno ng mga nyog. Matataas yung mga nyog sa area na yon. And then medyo open area siya. Ang pwedeng pwestuhan din talaga, siyempre isipin mo kung may nyog dyan na matataas, pwedeng may sniper ang kalaban dyan. And then sa mga daan, pwede mo ring isipin is baka may nilagay dyan na IED.
Kasi sa area ng 6ID, area dyan sa Maguindanao, yung mga kalaban natin dyan is sanay sila gumawa o magagaling silang gumawa ng IED o improvised explosive device. So after namin mag-halt, so wala kaming na-observe, then dahan-dahan ulit kami nag-move papunta dun sa objective namin, which is yung objective namin is 3 clicks pa o 3 kilometers pa mula sa location namin. Kasi ang pinaka-objective namin is i-clear namin yung area dun sa mismong barangay Gawang sa loob. And habang nag-move kami, biglang may sumabog. So yung unang bakal, andito yung leading namin, yung bakal ko na nakasakay ako, andito ako sa pangalawang vehicle. So biglang may pumutok na IED. So halt lahat, observe ang vehicle, and then syempre pag may pumutok na ganyan, isa sa mga SOP ng armor ng mga tangke is magja-jockeying. Yung jockeying is yun yung pag-move ng vehicle para kung sakaling may tatama sa'yo na RPG o kaya may kalaban na nag-observe sa'yo is hindi ka mapipin down, hindi ka maano. And then, yung kabady namin na special forces na nasa gilid namin is nag-hold din sila. So, yung vehicle namin, ino-observe kung saan yung galing yung putok. Then, maya-maya, nag-volume pair na ang kalaban. So, yun yung una kong experience. Ganun pala ang tunog ng putok pag makarinig ka. Pero pag nasa loob ka kasi ng tangke, yung tunog is tik. Ganun yung tunog ng maririnig mo pag nasa loob ka ng tangke. Yung bang tipong, ito na yung hinihintay ko. So, after 3 months ko, ito na. So, parang hindi ko alam na parang kinakabahan ako o excited ba kasi yung gusto kong encounter, andito na. Pero yung kaba ko, iba yung kaba ko. Siyempre, first time, iba talaga. Hindi ko parang mabablanko yung isip mo for how many seconds before ka makapag-isip paano mo mauutusan yung mga driver mo o kaya yung gunner mo sa pag-maneuver. So, and then, well, naka-connect man yung radyo namin sa SF na kasama namin. So, sila napansin nila agad kung asan yung kalaban na pumuputok. So, through radio, tinawag nila. And sinabi nila is may sniper na sa unahan, bandang 2 o'clock o dito sa harapan ng gunner namin dito 2 o'clock. Sabi niya, nasa taas ng puno ng nyog. So, agad yung niradyo ko dun sa gunner ng unang vehicle, dun niya ipatama ang ganya. So, bagbag siya, habang pumuputok din yung kalaban. And then siguro mga 15 minutes na exchange of fire, nawala yung putok ng kalaban. So, observe muna kami. Then, nung wala na, napansin na rin ng taga-SF na walang pumuputok, saka ulit kami na dahan-dahan ulit na nag-maneuver. Nag-move forward ulit kami. So, habang nag-move forward kami, mas lalo na kami naging cautious sa daanan kasi baka mamaya bawat madaanan namin may mga nakatago ng mga IED sa daanan namin. Kasi syempre pag IED yung tangke namin, ang gusto nilang tamaan niya yung trucks namin. Kapag yung trucks o yung sa kadena ng tangke. Kapag natamaan kasi yung trucks o yung kadena ng tangke namin, pag sumabog yun, wala na, hindi mo na mamaneuver yung tangke mo. Kasi ang kwan nila, kapag nakita nilang napin down kami, ang style ng kalaban, ipipintakasin na kayo. So, dahan-dahan na lang kami nag-move. Then, after naka-move ulit kami ng 1 kilometer, nagsiputukan na naman sila. Yung pala, hinihintay lang nila kami na makapasok na naman sa next nila na area na nakaabang na pala sila sa amin. That time, yung driver ko ng leading ko ng APC is natamaan ng shrapnel yung sa may mata niya. Dito tumalsik yung shrapnel. Although yung pagkatama is doon sa may tangke,
yung talsik ng shrapnel is tumama doon sa may, kasi medyo nakaangat konti yung ulo niya. So, tama ng shrapnel dito. So, dumudugo, hold kami, and then tawag kaagad kami ng, na mag-evac. So, meron naman kaming reserve na naka-standby sa TCP namin sa likod. So, immediately, yun yung kagandahan naman na, is, yung kagandahan ng reserves, and andun sila sa likod, kaya agad namin, pag may mga wounded o ano man, is agad-agad natin ma-evac yung kasamahan natin. Para at least sa loob ng encounter site, hindi tayo madalian ng tropa. Kasi syempre, mahirap naman pag hindi na natin may atras doon, kawawa naman yung tropa natin. So, buti na lang, agad na nakapasok yung reserve natin, kinuha yung driver. At ang kagandahan kasi, pag nasa armor ka, lahat marunong mag-drive. So, yun yung kagandahan sa atin. So, since driver siya, may pwedeng pumalit sa kanya na na maging crew ulit na pwedeng mag-drive. Then habang ine-evac siya, yung gunner ng mga vehicle natin, yung apat pala na apat na ABs natin, habang puputok yung kalaban is nagmamaneuver na rin yan. So, yung apat, nakalatag na to na apat, nakaharap na siya. So, bawat isang tangke is may kanya-kanya ng course of fire o kanya-kanya ng target. Sector of fire. So, since medyo ang walang nun is medyo pahapon na ng ganyan. Kasi ang iniiwasan kasi namin dati pag nasa area kami dyan sa SPMS box, kapag pahapon na, pag mga padilim na, is yan na yung pintakasi na tinatawag na ang dami na nila. Lahat na halos lahat na yan is either BIFF man sila o yung mga kamag-anak na dumadami na, nagre-reinforce na sa kanila. So, ang ginawa na namin is habang minamaneuver, nung nag-hold sila sa putok, medyo naghanap kami dito sa may nadaanan kasi kami na medyo safe area. Medyo nag-hold na dito muna kami nag-standby sa safe area na dinaanan namin at doon kami nagpalipas ng gabi habang nagpaplano kung paano ulit namin papasukin kinabukasan yung objective namin. Kasi once kasi na pinasok mo yun ng ganung oras, hindi namin alam baka ano man ang mangyari sa amin. Baka mamaya may mga RPG na sila, dadami na sila, so baka mamaya doon na kami madali. So pag punta namin doon sa safe area, dito sa nakita namin maganda, kasama dalawa kaming platoon leader ng armor and then yung company commander sa platoon leader ng SF. So nagplano kami. Paano ulit kami? Ano yung gagawin naming maneuver para makapag-move kami kinabukasan? So anong bago magkinabukasan, ito unang encounter mo. So anong feeling ng isang armor officer na, 'di ba? Kasi lahat naman tayo naghahangad ng encounter dahil we are trained for that, di ba? Yes, sir. Anong feeling mo nung boom, ito na? Yung parang, sinasabi mo, pero ano yung excitement mo, pero ano rin yung kaba mo na ito na yung baptism of fire ko? Yung next experience ko noon, sir, is ito na yung hinihintay ko after 3 months. Pero yung excited ka, pero biglang ilang seconds lang na excitement, mapapalitan na ng kaba. No, kasi yan na, totoong putukan na to. Ito na yung kaba na baka mamaya isipin mo na, baka may mangyari, baka matamaan ako. So, yun na yung concern na parang, ang excitement lang pala is nasa ilang seconds lang pala yan, sir. Na para sa akin, as my experience, excitement is ilang seconds lang, and then napalitan agad ng kaba. Kasi considering nakatatapos ng sa 44 noon January, yes sir, January lapit lang sa inyo, di ba? Yes sir. January 2015 ang SUP 44, then yung first encounter ko sir is March 6 sir. And maari yung mga nakalaban mo dito, yun din yung iniisip namin sir kasi syempre di pa sa Masapano sir na yung may mga na-recover silang mga baril ng mga SUP 44, so baka pwede nilang sa amin ulit gamitin yung mga baril na na-recover nila. So, kaya nga siguro nung hapon na yun, sir, ang dami nang pumuputok sa amin. Malalakas yung mga tama nila. So, yung excitement napapalitan ng kaba.
Pero yung overall, yung unang araw mo, ng unang encounter mo, positive o negative sa'yo? For me, sir, is positive siya, sir, kasi na-meet yung goal ko na magka-encounter ako. Okay. And then, ang concept is, doon ko na-realize, ang tagal pala ng oras kapag nagkakaroon na ng putukan. Sige nga, bakit? Kasi, sir, yung tipong kahit yung una, before, di ba yung sabi ko na 15 minutes yung una. Tapos yung sumunod kasi, sir, is nasa 30 minutes. Yung 15 minutes na yun, sir, parang ang tagal ng 15 minutes na yun, sir. Na tipong hindi pa ba ito matatapos? Yan yung Pinangarap mo tapos nung maranasan mo parang hindi pa ba matatapos, di ba? Kasi yun yung paano, sir, na parang ang tagal naman, pero ang kagandahan kasi noon, sir, is yung saglit lang din naman ako na parang na blackout na ano, and then at least as officer naisip ko rin na kailangan ko mag-command. Kasi yung mga tropa ko, although alam ko naman nasa Tumek, mga veterano na yung mga tropa doon. Sanay na sa encounter. At ako bilang isang first timer, iba pa rin na may officer na nagko-command sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. pero at least para sa isang newbie na ano sa'yo, parang okay. First day. Yung second day. Then yung second day, sir, bali pinasok namin siya ng sir, nung pagliwanag, sir. Kasi pag gabi kasi, sir, may kasi kami sa area natin ng SPMS. No movement kasi kami kapag gabi, sir. Mas ang movement namin doon may araw na, sir. So pag ano namin ng umaga, sir, pagpasok namin, naging sir, dire-diretso na. Ang ano namin ito, although ang ganda na ng plano namin, sir, syempre kasama namin special forces yung kasama ko, magagaling yan sa maneuver. Although ang ganda na ng plano kasi yung objective namin nasa 2 kilometers na lang yung layo. Then dahan-dahan na kami na nag-move gamit yung 4 na vehicle namin. Ang lang, sir, is habang dahan-dahan kami nakuha namin yung objective na, sir, without wala nang resistance ng enemy, sir. Yung sa second day namin na hanggang nakuha namin yung objective. Buti naman inatrasan kayo kasi ang iba hindi talaga inaatrasan kasi ang SPMS back talaga yan yung ground zero talaga na ano. Ang kasi namin, sir, kung sigurong tinuloy-tuloy namin ng gabi na yun, sir, doon talaga kami magkakaroon talaga ng matagalang putukan yun, sir, kapag tinuloy namin ng gabi na yun. Possible and then based din sa sir, sa intel reports noon, and then nung nakarating kami sa area, sir, may mga dugo-dugo kami nakita sa area, sir. So possible may mga nalagasan sila that time. So kaya siguro yun yung sa second day is hindi na nila kami hinarap kasi alam nila na hindi nila kami kaya. Kaya nung pag-move namin ng second day, sir, sa 2 kilometers, na reach na namin yung objective namin, sir. And then sa objective namin, yun ang sabi ko, sir, nung nag-scour na yung area, hindi ko na ng SF yung area. And then kasi yung armored vehicle namin, pagpwesto sa 4 corners ng objective namin, sir, para may security both sides. And then yung SF na yung ng area. Pag sir, may mga nakitang mga sir, ang daming sir, mga footprints, sir, ay mga ng apak na sir, mga pinagtakbuhan, sir, mga trail run na ano. And then may mga nakita din sila na mga dugo-dugo na mapatak-patak ng dugo, sir. And then doon na naka-recover kami ng mga IEDs na mga improvised na gawa nila. Buti hindi nalay muna sa inyo, no? Kung nalay yun, ako po. Yung namin, sir, kasi buti yung unang araw lang, yung isang putok lang, yung isang sumabog lang yung IED na sa amin. So, bilang isang, natikman mo na ano ibig sabihin ng Maguindanao warrior, di ba? After that, anong feeling ng very young lieutenant at that time na, okay, ito na pala. Natapos, kahit papaano, walang galos, di ba, sa inyo. Anong feeling mo nun? That time, sir, hindi ko rin kasi sir, kasi pagkasabi ko nga, sir, di ba, may crew ako na, sir, yung driver na natamaan ng shrapnel. Meron so, pala. Although yung mission is nakuha namin yung objective, siyempre hindi pa rin para sa akin is meron pa ring mga
parang isip na ano na bakit may ganun pa rin nangyari. So may na-wounded pa rin despite na ano nasa loob na ng tangke. So doon mo maiisip na ano ba dapat ang ano pa ba dapat ang mas gagawin natin para mas mapa-improve pa natin yung mga susunod na operations. So ano pa yung mga safety measures na gagawin natin para pagdating ng mga next operation, wala lang mawuwounded sa atin. Yun yung mga naisip ko, sir. So, Marawi boy ka, di ba? Pero bago nag-Marawi, ano pa yung hindi mo makalimutan sa Maguindanao experience mo bago ka sumabak sa Marawi? Yes, sir. Ito rin, sir. Mag-move forward tayo, sir. One year. Kasi March 6, 2015 yung first encounter ko. And then, March 2, 2016 naman, sir. Kasi puro March yung... Oo. March 2, 2016. That time, nalipat naman ako platoon leader ako ng isang company namin, ng 22nd Mechanized Infantry Company. So, that time, we were tasked to provide security doon sa gumagawang dredging project sa Barangay T. Sa Barangay T, Dato Salibo, Maguindanao. So, batcom mo na nun si Warley. Yes, sir. Siya po yung... Na-share na niya yung story niyo eh. Sige, ano mo nga yung detalye. So, that time, sir, kami kasi yung company lang na nataasan na kwan, sir, na mag-security sa nagda-dredging project, sir, sa engineer na contractor na gumagawa ng dredging project doon sa tulay. Yung kasing area ng Salibo na yun, sir, barangay, is nababaha. So, yung project na yun is kailangan talaga yun na palalimin yung ilog na yun, yung tulay na yun, para at least hindi nababaha yung mismong bayan. So, habang kami nagsisecurity na ganyan, habang nagbabakho, may nakita na parang IED na naka sa area. So, tawagan ko yung company commander ko, and then tawag siya sa batalyon, nag-request kami ng taga-EOD para i-recover yung mga nakita na possible IEDs. So pagdating nila, positive nga mga IEDs. So nung nakuha nung na-recover na yung mga IEDs, babalik na sana, then saka nag-volume fire na naman ang kalaban. So lahat kami, kasama ko yung company commander ko, takbuhan muna kami sa gilid-gilid. Nag-drop kasi volume fire ang kalaban eh. Wala kayo nun sa loob ng tangke? Wala, sir, kasi nire-recover yung sir, yung IED. Kasama pa yung EOD noon. Kasi yung tipong kaka-recover lang, sir, na aalisin na sa tapos ibabalik na i-transport na sana, biglang nag-volume fire ang kalaban, sir. So siyempre, as sundalo, pag kanyan is automatic, magdadrop tayo, observe, and then titignan kung saan galing yung putok. And then buti, magagaling din yung driver, yung gunner, kaya din, namomonitor din nila yung asang galing yung kalaban. Pero that time, sir, yun yung inabot kami ng concert kasi gusto sana namin i-recover yung concert, yung bako. Kasi ang dami na, sir, ang lakas na ng putok nila, inabot hanggang gabi yung pag-recover ng bako, sir. Pero hindi makaya, sir. Unfortunately, hindi na-recover hanggang yun yung nasunog noon na bako ng concert that time. Di ba sina General Sobejana yung nandun noon, di ba? Brigade niya yun, di ba? Yung nandun? Yes, sir. Siya yung commander ng 6 Oppers Brigade pa dati, sir. Area niya yun. Yes, sir. Then, since malakas kasi yung resistance, sir, yung tipong kami lang na company hanggang batalyon level lang sana, sir, na-involve na hanggang brigade, hanggang naging division operation na, sir. Kasi, ganun? Yes, sir. Tuloy-tuloy yung operation na yun, sir. Umabot siya ng 2 months yung operation na yun, sir. From simple lang na dredging project lang na siguro ayaw nila ng projects, ayaw nilang umunlad yung lugar nila. Kaya against sila sa projects. Dapat nga, mas gusto pa nila para hindi mabaha yung lugar nila. So, kaya ganun, sir. By that time, sir, nung ongoing yun na yung operation, si General Sobejano, sir, doon din siya nag-stay, sir, sa TCP, doon din siya natutulog sa mismong area, sir. Sa loob mismo ng kwan. Kasama namin that time ang lahat ng kasi naging kwan na siya, sir, naging division operation na rin siya, sir. May mga kasama kaming
different infantry battalions, andun ang 40 IB, 57 IB, andun ang iba-ibang DRC, yung mga kasama namin na nag-operate. Hanggang sa dire-diretso lang, sir, kasi ang makalaban that time, sir, is magagaling sila sa, ano, sir, magaling sila gumawa ng IED. Kasi halos lahat ng mga wounded na noon nung pumapasok na mga infantry. Kasi yung area rin, sir, nung hindi na kaya ng tangke, napasukin ng mga tangke namin, mga infantry na yung pumapasok, sir. Mga DRC infantry ang pumupunta sa loob na. Pero magagaling din ang mga kalaban, sir. Kasi yung pinaglalagyan nila ng IED, alam nila na possible dito mag-halt yung sundalo. So, possible na, kaya dito nila linelay yung IED. Kaya maya-maya, sir, yung mga wounded nung mga first part yun, sir, is through IED. Minsan maapakan, o kaya minsan andun lang sa isang area, tapos pag nag-halt, dun yung puputok. Pero katagalan naman, sir, na nalaman din ng mga infantries, mga DRCs na ganun yung titipis ng kalaban. So, doon na ano, sir, na before, na dahan-dahan yung pag-move, sir. Dahan-dahan. Na, that time pala, sir, pati Marines, na nakasama na rin namin ang Marines, ang SF. Naging malakihang, sir, malakihang operations na siya, sir. Bilang sa first 2 years mo as an armor officer, ano yung mga hindi mo makakalimutan na personal lessons mo, professional lessons mo, na ito na pala yung serbisyo? Ang mga hindi ko makakalimutan, sir, is mga lessons learned na natutunan ko is mahirap maging sundalo pero masarap maging sundalo. Kasi sinasabi kong mahirap kasi syempre as lieutenant, kailangan mong pupunta sa field, kailangan mong mag-platoon leader. Syempre as platoon leader, kailangan mong mag-operate. Yan yung trabaho kasi ng platoon leader, mag-operate. Kaya sinasabi kong mahirap. Masarap siya kasi yung tipong experience. Yan yung ko, iba-ibang experience. Kasi sa experience mo na to, siyempre, sabi ko kanina, first encounter, yun yung experience ko. Sa ganitong operation, may experience ka naman na ganyan. So, bawat operation na ginagawa mo is may mga natutunan kang mga bagong kaalaman na pwede mong may apply o pwede mong maituro sa mga susunod pa sa'yo. Na pag may junior ka na pa-report na ganyan, so pwede mo siyang turuan na, ganito ang gawin yan, ganito para mas mapadali din siya, at least may idea siya. Which is, ginagawa din naman dati nung pag-report ko, tinuturuan din naman ako ng mga seniors. Pero iba pa rin yung pag nasa actual ka na sarili mo rin na experience. Pero bilang isang batang-batang opisyal noon, gaano kabilis magpa-mature yung ganon na mga experiences, di ba? Mature na tayo pumasok, di ba? 23, 24. Pero once ang tikman mo yung mga unang bakbakan na ganyan, parang bigla kang magiging di ba? Yung iba yung magiging parang matured na eh. Yes. Ano yun? Totoo yun, sir, kasi that time, sir, 23 years old ako nung first encounter ko, sir, eh. So, yung bang tipong 23 years old na yung ibang tao dyan, nagsisimula pala magtrabaho, tapos tayo nakikipagputukan na, nakikipaglaban na para sa gobyerno natin. So, parang ang iniisip mo na is para sa bayan, na iba na yung level of thinking mo na ginagawa ko to para sa bayan, dahil mahal ko yung trabaho ko, ito na, pinasok ko tong trabaho na to, so tatapusin ko to, papanindigan ko to kasi ito yung trabaho, ito yung pinili kong trabaho ko.